Usapin po natin para bigyan tayo ng magandang paliwanag hinggil po dyan ang defense lawyer sa Corona impeachment trial. Di ba? Si Attorney Tranquil Salvador III. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Good morning, Doris and Robert. At good morning rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo ngayong umaga. Ayan. Ay, attorney, siguro po ganito muna, bigyan po natin ng idea yung mga kababayan natin. Ano, ngayon... Fake nga. Sorry naman. Binigyan ko ng trabaho. Ngayon po na nasa Supreme Court na, kung nag-take action na yung Supreme Court, ibig sabihin po nagpapapasa na ng mga documents and Yan, all. oo. Are we expecting any days from now, may lalabas na decision at pending that decision, dapat ba talaga na walang ginagawa ang impeachment court? Ayan, oo. Siguro bago ko sagutin yan, okay, sagutin ko yan kasi na mayroong mga possibilities na mangyayari. Ayan. Aking nakikita, pag-usapan natin. Okay Pero siguro mas maganda para maintindihan ng inyong mga listeners, mailatag natin ano ba yung resolution na yun. Para hindi, ano ba yung makikita mo, 3 pahina lamang yun. Yung first page doon ay title ng kaso at sinabi doon na yung dalawa kasi yung petition, may petition final yung panig ni VP Sara at meron pong supplemental petition na final ata yung grupo ng abogado from Davao. Ganon. So sinabi ng Supreme Court, pagsamahin natin yung mga issues niya. Ngayon, ano ba, para mas maintindihan po natin, hahatiin natin sa dalawa. Kasi dalawang bahagi hinati ng Supreme Court yung mga compliance na tinatawag. Yung mga kailangan gawin ng mga taong involved, o katulad ng House of Representatives, doon sa kaso. Una, ang unang gusto malaman ng Supreme Court, at liliwanagin po natin ito under oath, napakaliwanag. Sinasabi ng Supreme Court, ito ay diretsuhin nyo kami. Ito ay panumpaan ninyo. Kung ito'y tiyak na nangyari. Unang sinabi ng Supreme Court, ano bang estado ng 3 complaint? Ano ba itong 3 complaint? Ito nga yung pinagtatalunan po na yung unang 3 na na-file noong Disyembre. Hindi po ba kung matatandaan nyo, yung February na complaint, ika-4, yun ang itinulak. Hindi po ba? Yun ang itinransmit sa Senado. Opo. So ito po ang tingnan natin. Sabi ng Supreme Court, itong 3 na ito, ano ba estado nito? Ano po bang ibig sabihin pag sinabi nating estado? Ano ba yan? Inaksyonan nyo ba yan? Where is it right now? What were the actions taken? Pag ganyan yan. And ano bang kalagayan yan sa mga panahon ngayon? Yun yung una. Hinihingi ng Supreme Court. Pangalawa, tinatanong ng Supreme Court, ano ba yung mga petsa? Kasi pag na-in-endorse ito. Kasi nga po, mababalikan nyo, itong 3 complaint na ito, nag-file nito, mga individuals o group. Correct. Diba? Mga NGO, ayon sa ating saligang batas, pag ang private individual ang nag-file ng verified complaint, kailangan po yan i-endorso ng isang at least one House of Representatives or Congressman. Di po ba? Maalala po ninyo yung una, grupo po ata yan na Magdalo and others na in-endorse na isang party list. Yung pangalawa, grupo nila former Congressman Nelly Cormenares at endorse ng party list. Ang pangatlo, mga members ng simbahan at iba pa pong tao na in-endorse ng dalawa. Isang party list at yung minority floor leader. Hindi ako nagkakamali. Yun po yung 3. Yun sa amin lang. Ano ba? Kailan dito in-endorse? Gusto malaman ng Supreme Court. Ganun ba kabilis? Malaman lang. Pagka-file ba, in-endorse? Sabay ba? Yun gusto lang malaman. Pangatlo, ano bang gusto malaman ng Supreme Court? Gusto malaman ng Supreme Court, ikaw ba SecGen? Hindi ito directed sa Hindi po ito directed sa House Speaker. Ikaw ba, SecGen Velasco, ikaw ba ay may discretion na panghawakan ito? Okay? At i-transmit o hindi? Yan ang tanong. Makikita nyo, dalawang points yun. Sabi ng court, may discretion ka ba na hawakan ito? At the same time, may discretion ka ba na i-refuse ang transmittal? Ayan, yung discretion to refuse. Yan po, maliwanag yun. Sabi na, pwede mo ba? Kasi po, maidagdag ko, ito wala sa resolution para maliwanag. Kasi po nakalagay sa saligang batas na dapat ang gawin ay pag na-file ang verified complaint na endorso ng isang member ng House, ay dapat po ito ma-schedule sa order of business within 10 session days and refer to the Committee on Justice. Yun po. So ang tanong dito actually sa Secretary General, ikaw ba ay may discretion na huwag ito i-transmit o ikaw ba ay may karapatan na i-refuse ito? Ayan, sabi. At para i-forward sa House Speaker at para ma-schedule sa order of business. Yun. Ito po ang susunod na tanong. Doon sa aspeto ng 3 complaint na ito, ito yung panghuli. Sabi ng Supreme Court, ilang session days ito mula na na-endorse, sabi nito,
at nai-transmit sa Speaker of the House. Sa madaling salita, ito ba ay nabinbin sa'yo? At kung ito ay nabinbin sa'yo, gaano katagal ito bago mo i-forward sa House Speaker? Kasi ang tanong dyan, nai-transmit mo ba? O hindi mo talaga i-transmit? Di po ba? So, yan po yung mga tanong ng court. Yan ang tanong. Kasi po, ang basic petition, nakalagay po, yun nasa Supreme Court ngayon, ang nakalagay sa petition doon, hindi pwede ho ng maraming impeachment complaint sa iisang taon. Kasi ang posisyon na nagpipetisyon, yung tatlo na huwi na yun, dapat i-forward nyo, pinigilan nyo. Dapat na-initiate na yun. Kasi filing and setting it, transmittal, and scheduling it in the order of business within 10 session days and referral to the committee. Hindi nyo ginawa eh. Yun yung issue. Kaya yan ang tinatanong ng Supreme Court. Punta po tayo dun sa pangalawa. Alam mo, yung actual na articles of impeachment, ito yung kabilang bahagi ng resolution ng Supreme Court. So ito na yung pinag-usapan nila na forthwith, di ba? Yan. Dapat huwag na tayo magpigilan pa, dapat mag-proceed na sa trial kasi yung articles of impeachment ay naitulak na doon sa Senado. Ito po yung pangalawang set ng question ng Supreme Court. Okay. Ano po yung una, sabi ng Supreme Court? Yan ba? Sino gumawa niyang na yan? Sabi ng Supreme Court. Sino ba gumawa niyang articles of impeachment? Bakit tinatanong ng Supreme Court? Kasi yung pagtitingnan niyo ang saligang batas, nakalagay doon verified complaint or resolution. So ang tanong, syempre, ang tanong yan bang articles of impeachment na yan, yung complaint na yan, itinulak mo na? Meaning yung complaint, bare complaint, yan bang mismo tinulak mo? So, puro O dapat proseso ito. gumawa kayo ng gumawa ba kayo ng committee report or anong opisina yung gumawa noon ng articles of impeachment? Kasi po ito yung verified complaint, ang nakalagay sa saligang batas, articles of impeachment. Opo. Ano ba yun? Ito ba complaint? Yung ba itinulak? Okay, second question. Sinabi ng court, itong complaint na ito, yung ika-apat, iniikot nyo ba sa members ng House? Ito po, pointed question to. Ito ba i-circulate ninyo sa lahat? Sa lahat. Hindi lang sa iilan, sa lahat. So, maaaring sabihin lang, nakapirma kami. Ang kasunod na tanong ng Supreme Court, yan ba inabasa nyo? Tanong niya, let me quote from it, whether each of the member of the House had time to peruse. Ano ho ba ibig sabihin ng peruse? Sa dictionary po ng Webster, ang peruse ay verb. Okay, pwede po yan, examinin mo, study. Pero in a more relaxed manner, ito nga kung peruse na titignan mo yung second definition, pwede na lang, you read it in a casual manner. Ang tanong, yun ang tanong ng Supreme Court ngayon, ito ba'y nabasa nila? Okay? At nabasa ba nila yung charges at ebidensya bago nila pinirmahan? Yun po ang tanong doon. So yun, magkakabit po yun. Pangatlong kasunod na tanong, sabi ng Supreme Court, nung ito ba ay sinirculate, meron bang kaakibat ng mga ebidensya ito? Ang bawat article. Yung sabi niya, sa bawat article ba yan may kaakibat na ebidensya? Or kung wala, meron ba itong kasamang committee report na nagbibigay information sa mga miyembro? Kasi po, alam naman natin, hindi naman lahat abogado. Hindi lahat naman naiintindihan. So ang gagawin yun, meron ba? Kung hindi ito bawat articles of impeachment by ebidensya, or kung hindi, may committee report ba kayong ginawa? Yun ang tanong. Ang pangapat, dalawang tanong na lang na tinanong ng Supreme Court. Kaya lang kasi mahirap to basahin sa original kasi lagi may qualifier. Di ba nakita nyo? Correct. When the impeachment complaint, gano'n. Ngayon ang tanong, whether, ito po yung pangalawa sa huli, no? Whether each of the member of the House, yung pala na, whether Vice President Sara was given the opportunity to be heard. Kung nabigyan daw siya ng pagkakataon na harapin ito, ayon dun sa articles of impeachment at yung mga ebidensya nakakabit doon. So kailangan nilang sagutin yun. At panghuli po, ito. Itong articles of impeachment na ito, by verified complaint, nakuha nyo yung 215, na later naging 245, yung fourth complaint, ito ba ay naikalendaryo nyo pa sa order of business? At kailan? Yun ang tanong niya. So ito pong lahat ng ito, ang tanong na ibinibigay ng Korte Suprema. Hindi po, this is not something that we could water down. Hindi natin, walang kwenta yan Korte Suprema po ito. Details Hanggang kalit-liitang details hinahanap po ng Supreme Court. Opo, makita nyo rin na isa lang po, makita nyo po kasi di ba in the past may mga impeachment complaint na yan ang mga nirereklamo Hindi naman nabasa yan hindi naman naganito
Hindi Di ba? nasunod. Siguro Oo. yun ang nakikita ng Supreme Court. Yun lang gusto lang alamin. Sige po. So paano po, attorney, kapag sumagot naman ang House pero hindi satisfied ang Supreme Court dun sa naging kasagutan Ayan at po. may nakikita sila mga butas, ano na po ang mangyayari? Ganito po yan. Doris, no, ganito po yan. Ang Supreme Court, siyempre, kumakalap yan ng information. Opo. Because facts. Para po makapag-desisyon ng Supreme Court, facts. Ngayon, kung hindi naman sasabihin ng Supreme Court ngayon, ay, hindi ako sangayon sila, parang hindi ata ito, katanggap-tanggap. Hindi po. Yang lahat ng yan, kakalapin ng Supreme Court, ngayon magdi-decide sila. So, i-expectin natin na kung sa tingin nila, kompleto na ito sa pagsagot. Tandaan po natin, 10 days non-extendable. Pag sinabi ng Supreme Court yan, hindi pwede extension of time. Opo. So kung bibilangin nyo po yan, kung natanggap po ng Biyernes, assume natin na natanggap ng Biyernes, July 12, dapat po yan 10 araw, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sa 22, dapat po may final na sila. Assuming na natanggap nila. So from 22 to 25, depende kung kailan nila actual natanggap, doon po sila magka-file. Tandaan po natin, magsisimula na ang session ng 28. Ngayon, nasusunod yung sigurong tanong sa akin, paano yan? Madidesisyonan ba yan ng Supreme Court? Ayun na nga po. Di ba? Yan Correct. ang tanong niya sa akin. Madidesisyonan ba ng Supreme Court? Sa akin pong experience bilang practitioner, bilang abogado, hindi po yan na didesisyonan ng Supreme Court ng 3 araw bago magsimula. Sa experience ko po, aaralin po nila, kakailanganin po nila ng panahon para po aralin yan. Siyempre, i-research, susuriin, isusulat pa po kung sila magdidesisyon na. Ngayon, hindi ko po kayo masasagot kung gaano kabilis yan. Hindi ko masasabi sa inyo na 30 days kaya ng Supreme Court yan or 2 weeks after na file yung last pleading, hindi ko po masasagot yan sa inyo. O sasabihin natin, 60 days ba, attorney? Sana. Pero hindi ko rin po masasagot yan. Paano kung hindi nga po sumagot? Yan. Di ba? Parang magiging moot and academic na yung mga itakyat sa kanila. Opo. Ganito po mangyayari. Palagi ko ito ho yung tanong ninyo kanina yung una Ang tanong ninyo, ano nang mangyayari ngayong wala namang TRO? Yeah. Di ba? Correct. Yun ang tanong ninyo Ngayon, kailangan ko lang ho ilatag yun para yung mga listeners ninyo, televiewers ninyo, mailatag natin kung ano ho yung pinag-uusapan. Ngayon, ang tanong ninyo, wala namang TRO Anong gagawin natin? Hindi dapat mag-proceed sila. Paliwanag ko po ang konsepto ng TRO. Tama po na pag meron kang prayer sa kahit na anong hukuman, pag hindi nag-issue ng temporary restraining order, dapat ka mag-proceed. Tama ho yun. Pinaka-basic po yun. In fact, pag kami humahawak ng kaso po, pag yan ay walang TRO, kahit pa ako nag-akit ng petition sa taas, proceed ako. Kaya meron yung mga ad cautelam, yung mga cautionary pleading na tinatawag po. Kaya ganyan. Subalit, yung general rule na yun, at narinig ko na rin, iba na rin naman may nag-discuss doon sa pinadala nyo sa aking newspaper account, yan ang general rule. Subalit, meron po yung tinatawag tayong judicial courtesy. Judicial courtesy na yan ang eternal guardians. That's more now of an exception. Noong araw maluwag ang mga judges dyan. Mayroong petition, hindi natin gagalawin. Pero ngayon, medyo ang general rule talaga, pag walang TRO, proceed ka. Okay. Okay. Ganun yun. Let's play, hindi naman play, let's work on the idea that there is no TRO. Okay? Let's work on the idea that there is Kung no wala lang, halimbawang wala lang let's say TRO. walang TRO, which is wala, Walang di ba? binaba, opo. And let us see the possible scenarios. Palagi ko ito yung gusto rin ninyo malaman. Ano ba attorney mangyayari? Number 1, the first and the ideal scenario for those who would really want this to proceed would be what? The first is, there being no TRO,